Sino or ano po ang attorney-in-fact or SPA? Hello po, Cindy Hapil, Division Manager po ako ng Dreamhouse Realty, focusing on mainly Cavite project. Ang attorney-in-fact po or ang ating special power of attorney, ito po yung mag-aasikaso on our behalf sa lahat po ng OFW. I-clear ko lang, kapag nasa Mindanao po ang mag-a-apply, hindi pa ako naka-experience pero hindi po kasali ang locally. Dapat po nasa ibang bansa or OFW po ang nag-apply ng loan. Halimbawa, asawa mo, si Mrs. nasa Saudi, ikaw po na asawang lalaki ang attorney-in-fact or ikaw po ang magka-counters, ang magsa-sign sa mga documents na supposedly pipirmahan nung ating principal, nasa ibang bansa nga po siya. So, kinakailangan niya ng representative. Okay po. Iba po kasi ang set ng requirements ng mga OFW. I-discuss ko na lang sa ibang vlog, sa short vlog na i-discuss ko soon. So, ang attorney-in-fact po, kailangan ng dalawang valid ID. Kapag nag-reserve ka sa specific project, may mga pino-provide naman pong form si developer, si coordinator ng project na yon, ng mga dapat ma-fill outan. Ito na po ang special situation. Kapag ikaw po ang principal na nanonood sa aking YouTube channel na nag-request ng vlog na 'to, kung magbabakasyon ka, sabihan mo na po ako kasi pwede mo nang madala galing sa country of origin yung mga kailangan para hindi ka na po gumastos sa courier, okey po. Kung ikaw naman po ay paalis ng bansa, iwan mo na po lahat ng set ng requirements na kailangan na ipapadala ko sa'yo para maiwasan ang paggastos na sa courier, okey po. Lahat ng mga dapat pong i-provide na natin habang paalis pa lang tayo or habang pauwi tayo, okey po. Para smooth po ang maging transaksyon dahil special cases sa mga aplikante natin na OFW na malayo sa embassy, hindi po talaga possible na makapag-reserve kayo. Kasi ang mga requirements na dapat i-provide po ninyo sa country of origin is nanggagaling po doon sa embassy kung nasaan kayong bansa. Kaya ang una ko pong tinatanong kapag tumawag po ang OFW, "Ma'am, sir, malapit po ba kayo sa embassy ng Pilipinas?" Kasi yung kontrata mo po, ipi-print mo po yan, dadalhin mo po sa embassy para sa embassy dry seal, consularized, or red ribbon. Kumporme yan sa bansang nasaan ka. Kalakip po niyan yung SPA form or yung para sa attorney-in-fact mo po na nakagaling din po yan diyaan kung nandiyaan ka na ngayon. Pero kung galing ka sa Pilipinas, pauwi ka pa lang galing bakasyon, pwede ka na magpagawa ng SPA. Kung i-o-honor yan ni coordinator, i-clarify natin, i-verify natin kay coordinator kung paalis na po ako, pwede po bang magpagawa na ako ng SPA prior to my flight? Kailangan na po natin malaman yan. So basically, kapag OFW po, ang pinakadapat niyo pong malaman kung kaya niyo pong pumunta ng embassy, i-check niyo na po kung dahil kung mahigpit pa sa bansa kung nasaan ka, puwedeng per schedule or per appointment pa po ang pagpunta ng embassy. Pero prior to pandemic po, diretso lang po kami napunta ng walang schedule. Dahil nga po nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng paghihigpit, per schedule, per slot na po 'yan sa calendar. Kung anong date open yung website nila na makuha mo yung slot, i-check mo po muna or magtanong-tanong ka muna sa mga kapwa nating Pilipino na nakapag-housing loan na para smooth. Alam mo po, lagi ko pong iniisip yung mas mapagaan, mas mapadali at maging kaunti lang ang maging gastos natin sa pagpo-process ng ating Pag-ibig Housing Loan. So, para maka-save tayo ng time, effort, lalong-lalo na sa mga OFW na nandiyan sa ibang bansa, may mga chances na bawal tayong mag-absent. Si madam, ayaw tayong samahan sa embassy. May mga dapat tayong i-consider, kaya dapat bawat lakad, bawat kibot natin diyan, bawat galaw kasi diyan ng taxi is gastos. So, magtanong, magpaturo, manood pa ng mga ibang vlog regarding sa
paano mag-loan ang mga OFW para maging smooth ang ating pagproseso at matapos agad natin ang mga requirements. So yan lamang po, maraming maraming salamat. Siya nga po pala, ako po ang kausap ni attorney in fact, siya po ang kasama ko sa tripping, sa pag-reserve, sa pag-comply ng mga requirements. Kami pong dalawa ang pisikal na magkasama sa site, sa pag-reserve, sa office. Tatlo po tayo sa group chat. Ikaw na principal, kung kasama ang asawa mo, and then ang attorney in fact, saka ako po. So, hindi ko na papahabain ang vlog na 'to. Please do like may mga vlog po na everyday ko pong ina-upload. Recorded po ito every 7 PM. Please do like po. Malaking tulong po 'yan sa lago ng aking YouTube channel. Maraming salamat.